Isang magandang tanghali po sa lahat, mga minamahal ko Sanjuanenyo. Ito po din lingkod Mayor Francis Zamora at ito po ang ating kwentuhan ngayong Lunes. Kamusta po kayong lahat? Sayang po, hindi tayo nagkita last week dahil medyo tight po ang schedule natin because of the State of the Nation address of our beloved President Ferdinand R. Marcos Jr. So hindi ho tayo nagkaroon ng Facebook Live kwentuhan last week. Kung kaya this week po, medyo doble ang ating pong agenda sapagkat papag-usapan natin yung mga bagay na hindi ho natin napag-usapan last week. So una po dyan, ang SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Umaasa po ko na ang lahat po ng ating mga kababayan ay napanood po ang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At ako po ay nagpapasalamat sapagkat sa kanyang SONA ay binanggit niya po ang kanyang malaking tiwala sa ating mga lokal na pamahalaan, lalong-lalo na pagdating sa ating Local Government Support Fund. Alam niyo po, mahalaga po talaga ang LGSF sa atin sapagkat first time po nagkaroon ng institutionalized procedure when it comes to the Local Government Support Fund. Ngayon ho kasi merong malinaw na pondo at proseso na papagdaanan po ang ating mga lokal na pamahalaan. At yung pondong ito ay dina-download direkta po sa mga LGU. So it's really very important that we are empowered. We as LGUs are empowered through funding galing po sa ating national government. At marami pong pinag-usapan during the State of the Nation address. Maraming binanggit po ang ating mahal na Pangulong Marcos. At sa lahat hindi nakapanood ng SONA ay really suggest that panoorin niyo siya. I'm sure you can watch it sa internet. Madadownload niyo po ang State of the Nation address ni Pangulong Marcos. At yan po ako, pumapalakpak siyempre at pinapalakpakan natin ang mga binanggit ni Pangulong Marcos, his achievements and the future plans and programs of our Bagong Pilipinas administration. So to our dear President, Ferdinand R. Marcos Jr., congratulations for a well-delivered State of the Nation address. At makakaasa po kayo na nandito kami upang sumuporta sa inyong pong administrasyon para po sa kabubuti ng lungsod ng San Juan at ng bansang Pilipinas. Okay, so next, tayo po ay nakiisa sa rice distribution ng ating unang ginang Luis Araneta Marcos dito po sa lungsod ng Las Piñas. Almost 2 weeks ago po ito sapagkat hindi lang tayo nagkaroon ng Facebook Live last week kung kaya't ngayon ko lang may tatakal ito sa ating FB Live. So thank you very much of course to our dear friend and Las Piñas City Mayor April Aguilar for inviting us and for allowing us to visit their rice distribution sa Las Piñas City. Kasama po natin siyempre si unang ginang Luis Araneta Marcos. Ayan po, si Mayor April na magaling at pasipag na mayor po ng Las Piñas City. So ayan po, nandyan tayo sa kanilang sports complex at nakasama rin natin ang kanila pong Vice Mayor, si Nanay Mel Aguilar, former mayor of course, at ang kanilang congressman na si Mark Santos, pati po ang kanilang mga konsyal at mga barangay captains, and of course the people of Las Piñas City. So it was nice to be with all of you at naway makita-kita po tayo ulit sa mga susunod na panahon. Next po ay dumalaw po sa atin mismo si DOJ Secretary Frederick Vida at siya po ay mismong pumunta ng personal dito po sa ating lungsod upang pag-usapan ang mga issues and concerns regarding the Department of Justice in relation, of course, to the City of San Juan. Don't worry, wala po tayong kaso. That I can assure you. It's more of the prosecutor's office po ng ating lungsod ng San Juan sapagkat through the effort of Congresswoman Bel Zamora, tayo po ay magkakaroon na ng mga bagong korte dito po sa ating lungsod. So, new courts have been established. And because of that, ay yung space kung saan nagsistay ngayon ang ating prosecutor's office ay gagamitin na po para sa mga korte. So kung po ay nag-usap ni Secretary Vida kung paano natin matutulungan ang ating prosecutor's office. Don't worry, sapagkat meron na po tayong napagkasunduan
at magtutulungan po kami ni Secretary Vida at ng ating Prosecutor's Office para po may sakatuparan ang mga plano nating gawin for them. Okay? So, yan po naging pagdalaw ni DOJ Secretary Vida po sa atin. Next, ating pong Philippine Medical Association ay dumalaw din po. Ito yung San Juan chapter. So, thank you for visiting and rest assured that we will continue to work with each other when it comes to our projects and programs for the city of San Juan. Next po, tayo po ay nagkaroon ng isang dinner. Kasama po si Senator Bam Aquino at ang kanyang asawa po, si Timmy. Kasama po si former Taguig City Mayor Lino Cayetano, ang kanyang asawa na si Phil, na isa pong sikat na volleyball player. Kasama rin po si Valenzuela City Mayor Wes Gatchalian at kasama rin po si Paulo Borromeo ng Ayala Corporation at ang kanyang asawa na si Trina at ang aking asawa na si Kerry. So kami po ay nagkaroon ng dinner dito po sa San Juan. We hosted it here in Tomo Restaurant in San Juan City. Yan po si Senator Bam. Alam niyo ho ba, magka-age kami ni Senator Bam Aquino. Magka-batch din po kami, pero taga-Ateneo po siya. Ako naman ay taga-Lasal. So, nung minsan ho kami nagkakwentuhan, yung mga nakalaro ko po sa UAP from the Ateneo Blue Eagles ay mga batchmate at kaibigan po ni Senator Bam Aquino. So, marami po kaming things in common. Magka-age po kami at more or less po, no? Lumaki kami listening to the same music. So medyo nag-90s music po kami ng gabi yan. And more than the kwentuhan, of course, is marami po tayo na pag-usapan about our country, kung paano natin mapapaganda pa ang ating bansa. At marami po siyang inputs na binibigay po sa atin when it comes to governance frameworks. At marami po tayong natutunan sa ating pakikipag-usap kasama po ni Senator Bam Aquino. So yan po ang naging dinner natin with all of them. It's an honor, of course, to be with Senator Bam, with Mayor Wes, former Mayor Lino, Paulo, and of course, our wives. At excited po kung muli kami magkita-kita muli. Okay, next please. Excuse me. Tayo rin po ay nakisa sa pagbubukas ng Pili Ani. Ito po ay matatagpuan sa GH Mall. In fact, the first time I was invited, I was expecting to enter a Pili restaurant, yung Pili Nuts. No? Yung pala hindi siya restaurant, yung Pili oil pala. No? Ito ay basically in-extract nila yung oil from the Pili at ginagawang mga oil, mga lotion. Basically, it's for wellness para sa ating skin. So, tayo po ay naimbitahan ng ating kaibigan na si Justin Ongzue sapagkat kaibigan niya rin po ang mga may-ari po ng Pili Ani. So, yan po, tayo po ay nakisa sa pagbubukas ng isa na namang negosyo dito po sa lungsod ng San Juan at patunay na maraming namumuhunan po sa ating lungsod at patuloy na lumalakas po at tumitibay ang ating ekonomiya dito sa San Juan. So, thank you for investing in San Juan. Next po, tayo po ay nakiisa sa third Inclusivity Walk and Roll. Ito po ang programa ng pamahalang lungsod upang suportahan ang ating mga PWDs at mga persons with special needs. So, tayo po ay nakiisa sa kanila. Kasama po ni Rocco, ang aking anak at Special Assistant to the Mayor, pati po ng ating mga councilors. At we were all here to support, of course, the program of our city government. At almost 350 PWDs and the children with special needs po ang nakiisa sa araw na ito. At tayo po ay nagpakita ng ating pakikisa at suporta. At sa lahat po ng mga PWDs natin at children with special needs sa lungsod ng San Juan, makakaasa po kayo na ang inyong pamahalang lungsod, ang inyong Mayor Francis Zamora ay nandito para ating susuporta sa inyo. At gaya po ng ating pinag-usapan, ay binahagi ko na po sa inyo ang iba't ibang tulong na ating binibigay po at hinahandog sa mga PWDs at mga persons and the children with special needs po natin. So kami po ni Rocco ay susuporta sa inyo.
kami po ng inyong pamalang lungsod, along with all other city officials, we will always be here to support all of you. Okay, so next please. At pera ho dyan, no? Personal nating kinausap yung mga naapektuhan ho ng aksidente nangyari dito po sa Pure Gold sa San Juan. So, personal pong dumalaw sa atin yung mga naapektuhan. Nagkaroon ho kasi ng konting insidente ho dyan kung saan merong bahagi po ng pader ng Pure Gold ang nahulog, no? Small portion ng pader ay nahulog po at meron mga natamaan na mga stalls at may natamaan din pong isang tindero. Ngunit safe naman po siya and we just wanted to make sure na matulungan po natin sila at matulungan din siyempre ng Pure Gold. So, na-resolve naman po yan at naging maayos po ang aming naging pagpupulong. Next po, tayo po ay nakisa rin sa Philchai Basketball League. Ito po ay ginanap sa Phil Oil Center kung saan naglaban po ang Xavier School at ang Washong School from Iloilo City. Ito po ay isang alumni basketball tournament kung saan ating Konsehal James Yap po ay naglaro para sa Washong. Si Konsehal James Yap po ay nag-aral sa Washong high school. So from Escalante, Negros Occidental, siya po ay lumipat sa Washong sa Iloilo bago siya tuluyang lumipat po rito sa Maynila at eventually to San Juan. So si Consi James po ay naglaro para sa Washong at ang kapwa ko de La Salle University Green Archer naman na si Joseph Yo ay naglaro para sa Xavier School. So ang nanalo po ay Washong, ngunit umabot po ito ng Game 3. So naging dikitan po ang Championship Series. But in the end, ang Washong po ang nanalo. So congratulations of course to Washong and to Xavier School. Good effort. Nakita ko naman talaga yung passion ng both teams, ng both schools in giving it their best pagdating sa tournament na ito. At yun naman po maganda sa basketball. Merong mananalo, merong matatalo. But in the end, it's all about friendship and camaraderie at yung pagpapalakas po ng bond between us, no? Citizens, bagamat mula sa iba't ibang mga paaralan, pero at the end of the day, tayo po ay magkakaibigan lahat. Okay? So next please, Kada Cup 2026, ito po yung Kadang Dominico ng Santuario del Santo Cristo. So kami po, ng aking anak at Special Assistant Mayor na si Rocco Zamora at si Vice Mayor Angelo Kawili, kami po ay nakisa sa Kada Cup 2026 along with Bien Legarda. At syempre ito ay organized by Father Matt and Marlon Antolin and si Joaquin ng Santuario del Santo Cristo. Sila yung youth organization ng ating parokya at kami po ay sumuporta last year at sumuporta muli this year. At asahan po ninyo, patuloy po kami susuporta sa inyo sapagkat naniniwala po kami na ang sports po ay napakahalaga sa ating mga mamamayan, lalong-lalo na sa ating mga kabataan upang maiwas sila sa masasamang bisyo, lalong-lalo na po sa droga. So to all the members of the parish, specifically our Kada Cup players, good luck po sa inyo at asahan nyo aming buong suporta sa Kada Cup 2026. Next please. Tayo po ay sumuporta rin sa naging one-day tournament po ng Diwatas. Sila po ang ating LGBT organization kung saan full support po ang New God Mayor Francis Zamora at syempre ang aking anak at Special Assistant to the Mayor na si Rocco Zamora, ganun din si Vice Mayor Angelo Kawili. So yan po ay ginanap dito po sa basketball court ng Barangay Batis. So yan po ang ating wooden covered basketball court. Yan po ang kanilang naging one-day tournament kahapon. At as always, nandito po kami upang suportahan ang Diwatas at syempre sports in general here in the city of San Juan. Next please. Ayan, so announcements. Bukas po tayo po ay makikisa sa first year anniversary ng San Juan Medical Center Cancer Care Facility. Ito po ay
ating binuksan last year at sa tulong din po ng Caring Care Foundation ay nakuhaan natin ng iba't ibang mga kagamitan. At tayo po ay magdiriwang na ng unang taong anibersaryo at makikisa siyempre bukas ng personal sa selebrasyon kasama ni Kerry, ang aking may bahay, at kasama ni Rocco, ang aming anak at ng aking special assistant to the mayor. So see you all there, SGMC. At bago niyan, mag-uusap po muna tayo. No? Ang ating mga kawani ng San Juan Medical Center, I requested Doc Jen Acosta na makita-kita tayo. Pag-usapan lang natin ang ating ospital at yung mga pagbabagong mangyari sa mga darating na linggo at buwan sapagkat ang ating pong kauna-unahang MRI ay konting-konting panahon na lang darating na po. Ganon din po ang ating bagong CT scan at ang iba't ibang mga kagamitan na kukumpleto po sa mga pangangailangan ng ating San Juan Medical Center. And just this morning during our Executive Legislative Management Committee meeting, I was informed na tuloy-tuloy po ang ating infrastructure project pagdating po sa ating required infra for us to be able to reach level 3 status. So meron po kasi mga required na mga infrastructure projects na gawin sa loob ng ospital upang tayo nga po ay maging handa for level 3 status. So ongoing and on time naman po yan. Okay, next, I will be traveling to the north. Sa August 7 po, tayo po ay tutungo ng Tabuk City sa lalawigan ng Kalinga. It will be my first time to visit Tabuk City to sign a sister agreement with Mayor Darwin Estranero. Siya po ay ating mayor ng Tabuk City. At excited po ako sapagkat napakarami nagsabi sa akin po na napakaganda po sa Tabuk City. So it's a mountainous region and sobrang ganda raw po. So I'm excited to see the beauty of the north, specifically Tabuk City in Kalinga Province. At pagkatapos po niyan, tayo naman ay babiyahe papunta po ng Cagayan Province. Tayo po ay pipirma ng isang kasunduan kasama po ni Governor Edgardo Aglipay ng Cagayan Province. At separate to that, tayo po ay pupunta rin po sa Tuguegarao City. Paki-ano lang please. Yes, there. So tayo po ay pupunta sa Tuguegarao City para pumirma po ng kasunduan kasama ni Mayor Myla Tingke. At tayo rin po ay makikisa sa kanilang Pavorulon AFI Festival. So ito po no ang Pavorulon AFI Festival. It is a call for every Tuguegarawenyo to showcase the rich and colorful city of Tuguegarao through collaboration. So ito po ay isang festival upang ipakita ang rich culture and heritage po ng Tuguegarao City at tayo nga po ay makikisa po dyan. So see you all on August 7 and 8 dito po sa Tabuk City sa Kalinga Province, pati po sa Tuguegarao City sa Cagayan Province. Okay? So ito po, no, magkakaroon tayo ng mga bagong kapatid from the north. Ngunit kakatapusan po natin ng pagpirma rin ng kasunduan bilang magkapatid. Una-una, dito po sa lalawigan po ng Bohol. So ang buong Bohol Province po, headed by Governor Ares Aumentado, ay ating kapatid na po. At yan po ay sa bisa ng ating naging sister agreement nung tayo po ay dumalaw just last week. At nakiisa rin po tayo sa Sandugo Festival. Ito po ay komemorasyon po ng Blood Compact. At yan po ay between Dato si Catuna at si Miguel Lopez de Legazpi. So malaking bahagi po talaga ang Bohol Province pagdating po sa naging bahagi ng ating kasaysayan sapagkat ang unang friendship treaty sa bisa po ng Blood Compact ay dito nga ho yan ginanap. Okay? And separate from our visit to Bohol, so right after nun, tayo po lumipad back to Manila. In fact, I took the 11:40 flight
I left Bohol Province 11:40 in the evening of Sunday. Dumating po close to 1:30 a.m. na dito po sa San Juan nung early Monday morning. Natulog lang po ng konti at diretso pasok na po sa City Hall for our flag raising ceremony and our executive legislative MANCOM meeting. At immediately after, tayo po ay pumunta na sa House of Representatives para po sa State of the Nation address ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. And then the day after, tayo po ay lumipad muli back to Mindanao. At ang una po nating dinalaw ay ang El Salvador City sa lalawigan po ng Misamis Oriental. Ang mayor po ng El Salvador City ay si Mayor Ed Lignes. So yan po si Mayor Ed. Tayo po ay pumirma ng kasunduan bilang magkapatid kasama po ang El Salvador City. At the night before naman po, tayo ay nagninong sa anak ni Mayor Ed na si Kent at sa kanyang daughter-in-law na si If. So tayo po ay nagsagawa ng ninong duties during the wedding, and at the same time, of course, pumirma po tayo ng kasunduan bilang magkapatid. So nakasama natin ang mga kapwa mayors po natin, both city and municipal mayors, and of course, Congressman Bambi Imano, former governor of the province of Misamis Oriental. So iba't ibang mga mayors po natin from the cities and municipalities of Misamis Oriental ang nakasama rin po natin. Pagkatapos po niyan, tayo po ay nakadalaw sa Divine Mercy Shrine. Ito po ay isang napakagandang shrine dito po sa El Salvador City. Yan po, napakaraming mga pilgrims po ang dumadalaw sa shrine na ito taon-taon. At yung photo po sa kaliwa shows how big the statue is. And yung photo naman sa kanan ay ang view over Makahalar Bay. At across that very big and beautiful bay is a province of Camiguin. So, hindi pa ho ako nakakapunta ng Camiguin, ngunit noong SONA po, nakita po kami ni Governor at ni Congressman, of course, ng Camiguin, at nag-invite nga sila. Kailan daw ba ako dadalaw ng Camiguin, sabi nila. So, hopefully, I can visit Camiguin soon. So again, going back to the Divine Mercy Shrine, inikot po tayo dyan ng kanilang mga volunteer groups at nakita ho natin yung kagandahan ng dambanang ito. Next, after that, we traveled po to Hingoog City. Dito pa rin po sa lalawigan ng Misamis Oriental. Mahaba-habang biyahe po ito. At tayo po ay sinalubong ng ating kasama rin sa League of Cities of the Philippines, si Mayor Eric Cañosa. Ito po ay dito sa Hingoog City sa Misamis Oriental. And again, thank you for the very warm welcome. Tuwing tayo po ay dumadalaw sa iba't ibang bahagi nating bansa. Parati yung napakainit ng pagtanggap sa atin. At tayo po ay pumirma ng isang kasunduan bilang magkapatid with Hingoog City. And after that po, ay tayo rin ay inikot ni Mayor Eric sa kanilang tourist sites. Una po ang ating Hingoog City Museum. At pagkatapos po niyan ang Rizal Park. Yan po yung nakikita nyo kanina sa photos. At yan, that's the Rizal Park. And then after that, sa the Bay Hingoog. So lahat po tayo walking distance lamang. So nilakad na ho namin from the museum to the park, to the church, and then eventually to the bay. So meron ho silang napakagandang open area rito kung saan tayo po ay kumanta. Siyempre yung ating theme song, ang ating anthem, I'll Never Go. Pati po ang Your Love, di ba? Naka 2 songs po tayo dyan sa Hingoog City at tayo po ay nagpapasalamat sa kanila pong napakainit na pagtanggap. Okay, so after that po, nag-overnight tayo sa Hingoog City, and then the next day, bumiyahe po tayo ng Bayugan City sa lalawigan ng Agusan del Sur. At dumiretso muna tayo sa kanila pong Nutrition Month celebration kung saan ang kanilang public and private school students po ay nandun.
Napakainit po ng pagtanggap ng ating mga kabataan mula po sa Bayugan City. Yan. It's so nice to be with our youth. Nakakatuwa po at napakainit talaga ng kanilang pagtanggap. Lalo na nung nalaman na lang tayo po ay isang dating De La Salle University Green Archer sapagkat mahilig po sila sa basketball. At yan po, no, nakakatuwa po talaga sapagkat napakainit po ng pagtanggap ng mga mamamayan ng Bayugan po sa atin. So thank you very much to Mayor Kirk Asis, ang ating Secretary General ng Ligo Cities of the Philippines. After their Nutrition Month celebration, tayo po ay tumungo na sa kanilang City Hall kung saan tayo po ay pumirma ng isang kasunduan bilang magkapatid kasama po ang lungsod ng Bayugan. And after that, nag-lunch lang po kami ng konti at bumiyahe na patungo po ng Butuan City, dito naman po sa lalawigan ng Agusan del Norte. At bago tayo nakipagpulong at pumirma ng kasunduan bilang kapatid, ay tayo muna ay pumunta sa Butuan National Museum, ganoon din po sa Butuan Archaeological Park at sa Bud Eco Park. So, napakahalaga po ng Butuan National Museum, ganoon din ng ating Archaeological Park sapagkat dito nyo makikita yung balangay o yung tinatawag na Butuan boats. No? So ito po ay mga remnants ng mga 8th century boats na ginagamit na ng mga Pilipino nung panahong yon at ang patunay po nito ay yung mga nauhukay nila na mga kahoy na bahagi ng mga Butuan boats at yung mga iba-ibang mga ornaments from neighboring Asian countries. So nakita natin ang proof na itong mga boats na ito ay bumabiyahe from Butuan going towards our neighboring Asian countries sapagkat may mga ornaments, mga jars, mga jewelry from other countries na nakikita po dito sa Butuan. Proof na bumabiyahe na po ang ating mga kapwa Pilipino ng panahon yon sa mga malalayang lugar gamit po ang mga Butuan boats na ito. So, yan, nakikita po natin yung mismo mga artifacts at na-preserve po nila dito yan sa Butuan National Museum, ganoon din po sa Butuan Archaeological Park. Tayo rin po ay pumunta sa Bud Eco Park, isa sa kanilang mga tourist destinations. At pagkatapos nun, tayo po ay tumungo na sa Butuan City Hall upang pumirma ng kasunduan bilang magkapatid kasama po ni Mayor Lawrence Fortun at ng kanila pong City Council at Department Heads. And just over a month ago, tayo po ay pumunta rin sa Butuan City kasama po ni unang ginang Luis Araneta Marcos para po sa kanyang Love for All. So, second visit ko na po to sa Butuan City in 1 month. And it's nice to have been able to sign a sister agreement with them. So after that, tayo po ay nakipagpulong kay dating Butuan City Mayor Ronnie Lagnada bago tayo lumipad back to Manila. So it's an honor also, of course, to meet the former mayor. At marami po kami napag-usapan patungkol po sa Butuan City. So let's continue. Rocco Zamora, ang aking masipag na anak at special assistant to the mayor. Thank you so much sa pagtulong sa iyong ama at for representing me in activities which I'm not able to attend because I'm also performing other official duties outside of San Juan by virtue of my being the national president of the League of Cities of the Philippines and also the president of the Metro Manila Council. So, si Rocco po ang nag-attend ng 52nd Nutrition Month activities po natin. Siya rin po ay dumalaw sa ating National Government Center dito po sa ating NGC of course at nagsagawa ng personal rice distribution kahapon. So nakakatuwa po sapagkat yung mga blessings po na natatanggap ni Rocco, yung mga naiipon po niya ay pinapamahagi niya po through the rice distribution for our dear San Juaneños. Hindi po yan pondo ng lokal na pamahalaan. Ito po ay galing mismo kay Rocco sapagkat meron siyang mga konting kabuhayan at yung naiipon niya po ay binibili niya ng bigas upang ipamahagi sa ating mga mamamayan. So thank you Rocco for your kindness. Ang laki ng puso mo, napakabait mo, ang sipag mo, ang bait-bait mo.
lahat na, ikaw na. So thank you, Rocco, for all your support to our dear Sanjuaneños. And keep up the good work. You have a proud dad here, always cheering for you and supporting you, because I can see the goodness in your heart. I can see your kindness, at ang dami mong natutulungan. So puwera ho dyan, no, si Rocco ay dumadalaw din po sa mga Sanjuaneñong pumapanaw on my behalf also, at may konting personal na tulong din po siya na hinahandog. So thank you, Rocco, for all that you do. Sipag-sipag mo, at talagang ang laking tulong mo sa ating lungsod at sa akin personally, sapagkat di ko naman din kayang puntahan lahat ng ito, mga activities natin, yung mga pumapanaw, di ko naman lahat dadalaw talaga, sapagkat marami rin po tayong tungkulin outside of San Juan. That's why I'm thankful that Rocco is here to support me and to support us as a city. So puwera ho doon, nakiisa si Rocco sa darts tournament ni Councilor Maki Matay na ginawa po sa Barangay Pedro Cruz. So congratulations, Councilor Maki, on your darts tournament. At si Rocco po ay naghandog din ng personal na tulong sa naging darts tournament ni Councilor Maki. At nagsagawa naman po si Bien Legarda, ang membro po at syempre pinuno ng Kokoryu Charity Foundation. Sila po ay tumutulong sa iba't ibang barangay natin sa lungsod ng San Juan. At nagsagawa si Bien Legarda ng Friendship League, Friendship Basketball Tournament dito sa Barangay West Crame, na sinuportahan din po ni Rocco through the provision of cash prizes. So thank you, Rocco. Ang bait-bait mo talaga, ang generous mo, ang sipag mo, at tunay kang maasahan. Thank you for supporting the Friendship Tournament of Bien Legarda. Siyempre, nakita ko sa photos kanina, nandun po ang ating mga city councilors at ating mga barangay officials. Yan, si Councilor Don Aliado, nakita ko. At of course, si Bien at ang kanyang ama, Caplino Trinidad, and the Kagawads of Barangay West Crame. Okay, so next, yan, si Rocco ay nag-attend din on my behalf sa naging championship game at awarding ceremonies po ng Santa Lucia SK Basketball and Volleyball Tournament. At tayo po ay naghandog din ng mga cash prizes po para sa mga nanalo. At yan, sipag mo, Rocco, grabe ka. Sunod-sunod na activities mo. So yan si Rocco, nakiisa po sa SK Basketball and Volleyball Cup ng Barangay Santa Lucia. With Bien Legarda, of course, yan, mga officials po natin, Cap June, SK Brian, ating mga kagawad, nandiyan po sila lahat. SKs and SK kagawads, nandiyan po sila. At separate from that, nagkaroon po tayo ng graduation ng ating Skills and Livelihood Training Center, headed of course by former Councilor O'Neil Mendoza. Yan po, ang sipag ni Rocco. Ikaw na naman, Rocco. Ikaw na. So thank you for attending the graduation ng ating Skills and Livelihood Training Center. At tayo po ay naghandog din ng munting financial assistance syempre sa ating mga nagtapos ng ating Skills and Livelihood Training Center. Yan po si Rocco, binabasa niyang message from me. My official greetings sa kanila na mga nagtapos ay binasa po ni Rocco. And to all the graduates, congratulations po sa inyo, at naway ang mga natutunan nyo sa ating Skills and Livelihood Training Center ay magamit po ninyo sa inyong kabuhayan upang magkaroon kayo po ng mga negosyong maliliit o di kaya makapasok agad sa mga trabaho upang makatulong kayo sa inyong mga pamilya. Next, please. Financial assistance payout. Yes, tuloy-tuloy lang po ang ating mga naging payouts. At si Rocco po ay nakisa rin sa ating naging Public Assistance Center payout noong isang araw. So thank you, Rocco, for all your support. At as mentioned, ang ating education assistance application po ay tuloy-tuloy na. Ongoing po ang applications natin. May schedules po tayong binigay on a per school basis para ho hindi magsabay-sabay ang dagsa ng tao for applications. Don't worry po. We will give you enough time to submit your requirements sapagkat ang layunin natin ay matulungan natin ang lahat
ng mga pamilyang San Juanenyo na mayroong mga mag-aaral sa ating mga public schools by way of educational assistance. So tuloy-tuloy po yan. At once collated na po ang lahat ng requirements, we will start the payouts immediately. Okay? Sige po. Also, I would like to thank Rocco sa kanyang pagdalaw, no? Sa mga pumapanaw nga po, binanggit ko nga kanina, na personal pong dumadalaw si Rocco sa mga San Juanenyong namamatayan po ng mga sa buhay. At meron po siyang personal donation na tinutulong. Hiwalay pa po doon sa tinutulong po ng ating pamahalang lungsod. So, thank you again, Rocco, sa inyong pagbisita sa mga namamatayang San Juanenyo. Alam niyo, mabigat talaga ang pagsubok kapag tayo po ay namamatayan ng mga sa buhay, ng kapamilya, magulang, kapatid o anak. Pinagdaanan ko na rin po yan sa aking buhay nung pumanaw po ang aking kapatid, ang aking ate Chelo, who died in 2008. So I have lost a sister also. At alam ko po ang hirap na pinagdadaanan ng mga pamilya na nawawala ng mahal sa buhay. So nandito kami, tutulong at susuporta po sa inyo. At alam niyo po, mula nung tayo po ay nagkaroon ng ating makabagong San Juan Administration noong 2019 hanggang ngayon, meron tayong free funeral assistance. At hiwalay pa po dyan, if you would like to have your loved ones cremated, ay libre rin po yan. At yan po yung ginagawa natin since 2019 at todo suporta po tayo syempre sa mga pamilyang namamatayan sapagkat naintindihan ho natin yung pagsubok na kanila pong hinaharap. Okay, so next po, tayo rin po ay dumalaw sa burol ni Kagawad Judith Tagal ng so kanina po, bago po tayo naputol ay binabahagi ko po sa inyo ang naging pagdalaw po natin kay Kagawad Judith Tagal at kami po ni Kerry ay pumunta at naghandog ng personal na tulong at tulong din po mula sa ating pamahalang lungsod at ganoon din po si Rocco na dumalaw din po, nauna siyang nakadalaw sa amin at naghandog din po ng kanyang personal na tulong. So kami po ay nagpapasalamat siyempre kay Kagawad Judith sa kanyang maayos at tapat na serbisyo sa Barangay Timbagan at sa lungsod ng San Juan. At saludo kami sa inyong dedikasyon sa trabaho at sa tungkulin, Kagawad Judith. And may you rest in peace. Sa kanya pong naiwang pamilya, kami po ay nandito na susuporta po sa inyo sapagkat alam naman natin ang pagsubok na pinagdadaanan po ninyo ngayon. So we will always be here to support you. Okay, so next po, kami ni Noah ay nagkaroon ng konting panahon nung Sabado. In fact, alam ko po, I have been very busy lately kung kaya't sinigurado kong magbigay ng oras para sa aking bunsong anak na si Noah. Alam ko, namimiss niya ako at sabi nga niya sa akin, Dad, I don't get to see you anymore. So talagang sabi ko, Noah, let's set one day father and son tayo outing. So kami po ay pumunta lang po sa beach, not so far away. Ano lang naman, drivable lang naman siya. So by land, nakabiyahe po kami. We went to Bataan. So yan po ay sa Bataan at kami po ay magkasama for one whole day last Saturday. So thank you, Noah. I'm so happy that we were able to spend time together. I'm very sorry if I'm off and out. Ang dami ko lang talagang trabaho. But don't worry, I will always make time for you. Okay? Love you, Noah. I really enjoyed our day together. Okay? So next, actually, bago ho no, nagkaroon din kami ng meeting sa Lasal Green Hills para naman din sa pasimulang basketball tournament na ni Noah. Ito po yung Prada Basketball Tournament. Ito po ay sinasalihan ng Lasal Green Hills ever since kasi nung ako po ay high school player pa, naglalaro na rin po ako sa Prada. So nakasama rin natin dito si Ferdinand. Siya po ang coach ng Lasal Green Hills at ganoon din si Rico Meyerhofer. Parehas po silang kapwa ko de Lasal University Green Archers at parehas po kaming nanalo ng mga UAAP Championships for DLSU. So yan po si Ferdinand, si Rico, at si Mayor Francis. No? So bawal po rito ang
hindi 6'5". Ako po 6'5". Si Coach Ferdinand, I think, is about 6'5", 6'6". Si Rico naman ay 6'7". So, yan. Malalaking tao. At magagaling mag-basketball. Yan. Si Ferdinand at si Rico. So, Animo Lasal. At magsisimula na ang basketball tournament, of course, ng Prada sa salihan niya ni Noah at ng kanyang team from Lasal Green Hills. Okay, so let's read some shout-outs. I hope may mga naka-online pa ngayon sapagkat nakat nga kanina yung ating Facebook Live. And Espacio, thank you po Mayor Francis Zamora sa malasakit po ng ginawa niyo po sa aming kapitbahay na nilapit ko po sa inyo na agad yun naman pong tinugunan. Sobrang pagmamahal at pagmamalasakit po ninyo sa kanya. Salamat po muli. Yes, I remember this. No? So, si Anne Espacio po, binanggit sa akin na merong tayong isang residente mula sa Corazon de Jesus na matanda na at may sakit at nangangailangan ng tulong. So agad-agad nating pinapuntahan po sa ating City Health Department. Secretariat, can you post that photo nung dinalaw nga nung City Health natin? Para lang makita na ng ating mga mamamayan yung aksyon na ginagawa po ng ating City Health Department nung nalaman nga natin na meron tayong kababayan na nangangailangan. So please don't forget to post that. Okay, next please. Cynthia Shera, hello po, Mayor Francis, watching from California, Dual Pinay. Hello Cynthia, how are you? Taga saan po kayo sa California? Ako yung mabati sa inyo. What time is it now there? So, 2:01, it's probably 11 p.m., no? If I'm correct. No? Depende kung naka-daylight saving time ngayon. So, it's either 10 or 11 p.m. now in California. So, thank you for watching. San Juan will always be in my heart because I used to work there holding an item sa civil registry clerk in the 1980s. Oh, wow! Dati pala kayong nagtatrabaho dito po sa San Juan City Government. Thank you for watching. I hope all is good in California. Ang aking anak, si Amanda, ay nandyan ngayon, nagtatrabaho. So, hopefully, at some point, magkita tayo kung ako'y dumalaw kay Amanda. So, my only daughter, Amanda, is working there now in Los Angeles. At alam ko no, na ibang buhay sa Amerika, kailangan talaga na you have to be very independent. You're on your own, lalo na in Amanda's case because wala naman kaming relatives po dyan. So she's basically on her own. At saludo po ako no, sa mga katulad ninyo na talagang nagiging masigasig pagdating po sa paghahanap buhay sa ibang bansa. If you live there already, you may have migrated in the past years. So saludo po ako sa inyo because again, I see in Amanda how hard it is to really carve out a life in the United States, especially in her case because she's alone. She just graduated and she wants to really be able to establish herself there in the US. So thank you for watching our Facebook Live and I hope to meet you soon. Okay, next please. Honey Mar, good afternoon, Mayor Francis Zamora, watching from Rizal, Laguna. Pumasyal ako dyan noong July 23 para sana makita kayo at si James Yap. Kaso nasa Las Piñas kayo, grabe, ang layo pala niyan. Nako, Honey Mar, next time pag papasyal ka, magsabi ka muna para siguraduhin natin nandito si Consi James at si Mayor Francis. So message me most likely pag Mondays kasi merong session ang City Council natin. So, Councilor James Yap will be present. At ako rin present dahil meron tayong flag raising ceremony. So, please message me para next time ko dumalaw, sigurado makita tayo. Okay? Secretariat, in case mag-message si Honey Mark, please arrange yung schedule para ma-meet ko siya personally. Okay? Thank you and hope to see you soon, Honey Mark. Jaime Lopez Jr., sobrang bait po ni Noah when I taught him at grade 5 and grade 6. Wow! Thank you, sir. So I'm assuming you are Noah's teacher in Lasal Green Hills. Thank you for the kind words. Yes, alam niyo po ang aming mga anak na lalaki lahat sila Lasal Green Hills. At ako po ay galing din Lasal Green Hills. At
ang aming anak na babae na si Amanda nag-assumption, ngunit lumipat din po sa De La Salle University for senior high school. Si Rocco naman po ay patapos na sa De La Salle University. In fact, this semester, tapos na rin po siya. Trimester, I should say, dahil trisem po ang De La Salle University. At si Nicolas naman po ay grade 11, si Noah ay grade 7. So, thank you, sir, for the kind words. I will share to Noah that you messaged here. Hello again, everyone. Pasensya na po, naputol for a second time. At patapos na naman din po tayo sa ating Facebook Live. So as we end, I would like to thank you all for watching our kwentuhan today. At sa ating mga kababayan po mula sa Tabuk, sa lalawigan ng Kalinga. At ganun din po sa lungsod ng Tuguegarao, sa lalawigan ng Cagayan. Magkita-kita po tayo sa August 7 and 8. I'm excited to be with all of you, to meet you, and to experience your province, your provinces actually. Dalawang lalawigan po yan, and your cities, your culture, your heritage, and your food. At syempre, excited akong makilala po kayong lahat. Sa mga minamahal ko San Juanenyo, gaya ng parati kong sinasabi, bagamat tayo po ay dumadalaw sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, sapagkat tayo po ay National President ng League of Cities of the Philippines, ganun din, tayo po ay Metro Manila Council President. Kahit tayo po ay bumabiyahe at dumadalaw sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, tandaan po ninyo, San Juan will always be my priority. At nandito lang po ako na patuloy na sasuporta sa ating lungsod kahit patapos na po ang term natin bilang mayor. I will always be here to ensure the continuity of our makabagong San Juan governance framework sapagkat nakita ko naman po na napakasaya po ng ating lungsod sa ating mga pagbabagong naisagawa nitong nakaraang 7 taon at sisiguraduhin natin may pagpatuloy natin ang ating makabagong San Juan governance framework na pinapagkatiwalaan po ninyong lahat. So again, thank you for your continued trust and confidence in our administration, in our leadership, and we will ensure the continuity of all our projects and programs under our makabagong San Juan governance framework. Okay? Maraming salamat po. Mabuhay po ang lungsod ng San Juan. Mabuhay po tayong lahat.